Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Blusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, ano kaya ang ipapakita nilang production sa atin ngayong taon na to? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. And then sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto nga syempre, mainit na mainit ang panahon kasing init ng pag-uusapan natin ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2024. At hindi lang yan, syempre mamaya, syempre excited tayo lahat dahil inaabangan natin ang kanilang runway show kung saan syempre, hello glow, di ba? So, yon. So, syempre, excited tayo dyan. Ang inaabangan ko dyan, syempre, kung sino yung mag-shine like a diamond star. Yes! And then, hindi lang yon syempre, tawag dito. Inaabangan ko din mamaya kung sino nga ba mag-stand out na kandidata sa mga nagkukumpit dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, kung sino yung kukuha ng award, sino nga ba ang mananalo dyan, bilang Hello Glow runway show nila. So, yun. So, I'm so excited. Nakikita naman na natin rumarampa yung mga kandidata. Pero ito kasi yung kauna-unahan na makikita natin na talagang ipapakita talaga nila yung kanilang pasarela. Diba? So, yun yung exciting doon. Sino kaya ang kakabog mamaya na candidates, no? So, syempre, marami tayo inaabangan. Nandiyan dyan inaabangan natin si Alexis, si Atisa, si Taguig, lahat ng kandidata. Ako kasi as long as possible, dapat makita natin yung lahat, may isa-isa natin sila. And then, sana maging fair tayo. Kung sino yung nakikita natin na talagang hataw na hataw. Alam nyo, sa totoo lang, excited din ako mamaya makita si Toledo. Diba? Kasi si Toledo City, parang feeling ko, isa siya sa mga dark horse candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Do you agree, guys? And then, tignan natin mamaya kung sino nga ba ang kakabog at oora ng bonggang-bongga sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yon. And then, ayun nga, so ang init ng panahon, kaya nandito ako sa baba, kasi sa taas talaga para akong tinotorta. Saka hinihintay ko yung yung tagalinis ng tawag dito, ng air conditioner, kasi para alam mo yon, lumamig ng gusto yung loob ng bahay. Kasi hindi niya kinakaya yung init. So, feeling ko kailangan na siyang linisan para mas lumabas yung magandang buga ng hangin, di ba? And then, ayun na nga. So, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, kahapon, nakita naman natin na nilabas na nila yung date ng Coronation Night. Yes, siyempre excited tayo doon. Ang Coronation Night nila ay magaganap this coming, kailan ba? May 22, say. So, siyempre excited tayo doon sa May 22. Dahil dito na natin malalaman kung sino nga ba ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines for 2024 na ilalaban natin sa Mexico sa Miss Universe. So, yon. So, syempre, sana makakuha talaga tayo ng kandidata na, alam mo yon, na hahataw na katulad ng ginawa ni Michelle D nung nakaraang taon sa Miss Universe. Yung, ibig ko ba sabihin, hahataw siya ng bonggang-bongga na to the highest level, ganon. Yung tipong, papasok siya sa top 5 yon. Kahit top 5 man lang, hindi man tayo manalo ng corona, kahit top 5 man lang. Pero syempre, punta muna tayo dito sa Miss Universe Philippines. Ano bang ina-expect natin sa magiging production nila? To be honest ako, nag-expect ako ng more ngayon sa production ng Miss Universe Philippines kasi ito na yung pang-apat nilang taon. Pang-apat ba o pang-lima? Una, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, pang-limang taon ng Miss Universe Philippines. So, syempre, taon-taon, inaabangan natin talaga kung ano yung ipapakita nila sa atin. To be honest ako,
kahit wala na yung mga host na galing sa mga taga-ibang bansa na mga naging Miss Universe, hindi naman natin kailangan yun eh. Ang kailangan natin is mag-aksaya sila ng pera sa magandang production na ipapakita nila sa atin. Kasi syempre powerhouse tayo. So dapat i-level up din naman nila yung kanilang production ng bonggang-bongga. Ayun yung gusto kong mangyari. Kasi naman yung kukuha sila ng mga Miss Universe Beauty Queens, tapos dadalhin nila sa Pilipinas, tapos gagawin nilang host. Syempre babayaran nila yon. Kaysa ganon, much better ang gawin nila is pag-aksayahan nila ng pera yung production na gagawin nila. Kasi yun yung talagang parang mas bongga. Kasi sa totoo lang, pagdating sa hosting, ang dami-dami nating magagaling na host. So, okay na yon, hindi natin kailangan kumuha ng kung sino-sino. Diyos ko, pwede naman nilang kunin si Sian Lim. And then, isang beauty queen. Diba? Pwede naman si Beatrice Luigi Gomez. Pwede naman si Rabia Mateo, kasi magaling na rin naman hosting si Rabia Mateo kasi sila Miss Universe Philippines title sila. So okay na okay yun. O kaya ang gawin nilang host ay si Catriona Gray, kung papayag si Catriona Gray. Kung hindi naman, okay lang si Pia Wurtzbach. So, ganon. So, siguro kahit isang Pia Wurtzbach and then isang artista and then isang female male host. So yon, okay na yon. Hindi natin kailangan na kunin si ganito, kunin si ganyan na parang wala naman silang kinalaman sa Pilipinas. Tapos hindi ko ma-feel na sila yung nag-host. Lalo na si Sosie Binitonsi, yung ginawa nilang host sa atin. Parang walang connection doon sa Miss Universe Philippines. Hindi ganong kapalo, kabongga. So mas gusto ko ang gawin nilang host yung Pilipina talaga or Filipina Beauty Queen. So siguro tama nga si Pia Wurtzbach, tapos si Beatrice Luigi Gomez, and then si Sian Lim. So yun yung wishlist ko. And then pagdating sa judges, sana kumuha sila ng judges na mga dating reigning queen ng Miss Universe Philippines. Andiyan dyan si Rabia Mateo, Beatrice Luigi Gomez, pwede din si Michelle D, pwede din si Celeste. And then I think wag masyadong yung mga parang walang kinalaman sa pageant kasi it's not easy kasi pag yung kuha sila ng wala namang kinalaman sa pageant. So dapat involved sa pageantry para naiintindihan niya kung ano nga ba ang hinahanap natin. So yon. And then sino pa ba? It's okay. Si Angel Lastimosa, pwede din, di ba? Andiyan din yung mga dating Miss Universe title, Miss Universe Philippines title, na parang feeling ko na may alam pagdating sa Miss Universe. Katulad ng Janine Togonon, ayun, pwede yun. So sila yung mga nakikita ko na pwede talagang ma-involve dito sa Miss Universe Philippines more than doon sa parang wala namang kinalaman pagdating sa production or kung paano kukuha ng magiging next queen natin sa Miss Universe. Yung dapat meron siyang alam sa pageantry. So yun lang. Tapos production numbers. So sana pag-igihan nila yung production number nila, lalo na yung opening show. Yung opening show na to the highest level. Kasi pwede naman sila magpaturo sa mga, yung alam mo yun, sa mga ASAP, mga nag-opening sa ASAP, yung mga ganon, or sa mga entertainment pa. So, siguro dapat ganon. Dapat mapantayan nila yung Miss Universe Thailand nung nakaraang taon dahil sa totoo lang, ang Miss Universe Thailand nung nakaraang taon, napakabongga talaga to the highest level na parang level talaga siya sa Miss USA or sa Miss Universe, ganon. So, dapat ganon din yung ibigay ng Pilipinas. Sabi ko nga, mag-focus tayo sa production, sa mga gagawin nilang, kumbaga ipapakita nila sa atin. So, doon sila mag-aksaya ng pera more than doon sa kumuha sila ng kung sino-sino mga beauty queen sa iba't ibang bansa na galing na sa Miss Universe. So, hindi natin kailangan yon. So, ang kailangan natin is maipakita nila sa atin na ang Miss Universe Philippines ay level up. Dahil itong taon na to, sa totoo lang, ang mga kandidata na nag-join dito sa Miss Universe ay talaga namang masasabi ko, bongga silang lahat. Sobrang ang gagaling nila, diba? So, yun. So, sana wag nilang sayangin yung momentum to. At sana
talaga mag-level up sila kasi taon-taon kasi yung mga pinapakita nila hindi ganun kapalo. So yun, so dinadaan lang nila sa pagkuha ng mga Miss Universe Beauty Queens. So dapat ba nilang imbitahan ang reigning queen ng Miss Universe as long as possible kung kaya naman nila? Bakit naman hindi? Diba? Imbitahan nila si Kun-an, imbitahan nila si Miss Universe. Alam mo yon, para gawin nilang judges kung kaya nila. So much better. So yun lang yung akin. Kasi para at the end of the story, makuha natin yung perfect na production, perfect na show, perfect na kandidata. So yung maging perfect yung lahat. Kung talagang pag-iisipan nila yung kung ano yung gagawin nilang production. Ang problema kasi sa Pilipinas, meron silang kandidata, pero hindi nila parang pinagpaplanuhan ng maigi kung ano ba talaga yung gusto nilang ipakita sa atin ng bonggang-bongga. Parang hindi sila nakafocus doon sa show, parang hindi sila nakafocus doon sa ano ba talaga yung the best para sa atin. So, dapat ayun, doon silang mag-focus para mas bongga yung dating. Diba? So, yun, total marami naman silang sponsor. So, yung mga sponsor na yan, gamitin nila na at para mapaglaanan nila ng maigi kung ano yung production na gagawin nila at ipapakita nila sa atin. Kasi, ang feeling ko kasi, parang dito kasi sa Thailand, yung mga beauty contest dito, parang planado sila lahat kung ano ba yung mga music na gagamitin. Siyempre, dapat hataw na hataw yung mga music. Sino ba yung kakanta, yung mga ganon. So, sana ganon din yung Pilipinas. Sana yung mga music, yung lighting, yung stage, ano ba yung gusto nilang ipakita, tapos gano ba nila pabobonggahin to, sana ganon. Mag-focus sila sa mga ganong part. Hindi yung nakafocus lang sila sa ano ba talaga yung gusto nilang mangyari, di ba? So yun lang yung mga nakakaloka dito sa Miss Universe. Kaya parang minsan, pag sinabi Miss Universe Philippines, wala pa akong masasabi mo na remarkable sa akin na parang, uy, grabe ang bongga ng Miss Universe Philippines. Pera na lang yung naglakad si Pia Wurtzbach na talagang, alam mo yun, to the highest level na parang catwalk talaga. Ayun lang yung nag-remark sa akin ng Miss Universe. The rest, wala na. Charot. So, yun. So, ang kailangan ko kasi, ang gusto ko kasi makita sa kanila, yung the best production talaga. Yung mula sa music, sa lighting, sa kung sino yung kakanta. Saka, sana kung kukuha sila ng talent na kakanta. Huwag naman yung parang ang baduy-baduy ng kanta. Siguro, i-level up naman nila talaga yung mga music nila na gagamitin dito sa Miss Universe Philippines. Huwag naman na gumamit ng mga magandang dilag. Nakakaloka kasi swimsuit competition tapos ang tugtog magandang dilag. So yun, so di ba parang nagiging basher na tayo nila. So ang akin lang, sana i-level up nila at sana maging maayos. Kasi mas bongga kasi kung bobonggahan nila ng todo-todo. Doon talaga sila mag-aksaya ng pera. Kasi parang feeling ko, magbabayad ng mga tao, ng mahal. So sana maipakita nila kung ano yung the best na mapapanood sa kanila. So yun lang, wag naman yung parang magmumukhang barangay pageant lang na parang easy-easy lang. Siguro talaga makipagsabayan sila sa mga taga-ibang bansa na nagle-level up talaga pagdating sa show. So, yun. So, alam ko na ang Pilipinas, quality naman yung kandidata na pinapadala natin. Pero kasi dapat maging quality din yung production natin. Yung alam mo yun, yung talagang mapapawaw ka, tapos mapapa-amaze ka. Diba? So, yun ang gusto kong mangyari sa kanilang production na ipapakita sa atin dito sa Miss Universe Philippines sa May 22. Ikaw ba guys? Ano guys ang gusto mong makita sa kanila? So, sobrang alumanay ng boses ko kasi nga naman nakakahiya dito sa lobby ko. Alam mo yun, tatalak-talak ako ng bonggang-bongga. So, but guys, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell
para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!